Deuteronomy chapter 9 verse 1 up to 29. Dinggin mo o Israel, ikaw ay tatawid sa Jordan sa araw na ito upang iyong pasukin na ariin ang mga bansang lalong dakila at lalong makapangyarihan kaysa iyo na mga bayang malaki at nakukutaan hanggang sa himpapawid. Isang bayang malaki at mataas na mga anak ng Anasiyo na iyong nakilala at tungkol sa kanila ay narinig mong sinasabi, sinong makatatayo sa harap ng mga anak ni Anak? Talastasin mo nga sa araw na ito ng Panginoon mong Diyos ay siyang mangunguna sa iyo na parang mamumugnaw na apoy. Kanyang lilipulin sila at kanyang payuyukurin sila sa harap mo. Sa gayoy, iyong mapalalaya sila at iyong malilipol silang madali na gaya na sinalita sa iyo ng Panginoon. Huwag kang magsasalita sa iyong puso pagkatapos na mapalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo, na iyong sasabihin, dahil sa aking katuwiran ay ipinasok ako ng Panginoon upang ariin ang lupaing ito, na dahil sa kasamaan ng mga bansang ito ay pinalalayas ng Panginoon sila sa harap mo. Hindi dahil sa iyong katuwiran o dahil sa pagtatapat ng iyong loob ay iyong pinapasok upang ariin ang kanilang lupain, kundi dahil sa kasamaan ng mga bansang ito ay pinalalaya sila ng Panginoong Diyos sa harap mo at upang kanyang papagtibayin ang salita na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Talastasin mo nga na hindi ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang mabuting lupaing ito upang ariin ng dahil sa iyong katuwiran, sapagkat ikaw ay isang bayang matigas ang ulo. Alalahanin mo, huwag mong kalimutan kung paano minungkahi mo sa galit ang Panginoon mong Diyos sa ilang mulang ng araw na kayo'y umalis sa lupain ng Ehipto hanggang sa kayo dumating sa dakong ito ay naging mapanghimagsik kayo laban sa Panginoon. Gayon din sa Horeb na inyong minungkahi ang Panginoon sa galit at ang Panginoon ay nagalit sa inyo na kayo sana'y lilipulin nang ako'y sumampa sa bundok upang tanggapin ang mga tapyas na bato sa makatawid bagay. Ang mga tapyas ng tipan na ginawa ng Panginoon sa inyo ay natira nga ako sa bundok na 40 araw at 40 gabi. Hindi ako kumain ng tinapay ni uminom ng tubig. At ibinigay sa akin ng Panginoon ang 2 tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos at sa mga yaoy na susulat ang ayon sa lahat ng mga salita na sinalita ng Panginoon sa inyo sa bundok mula sa gitna ng apoy ng araw ng kapulungan. At nangyari sa katapusan ng 40 araw at 40 gabi na ibinigay sa akin ng Panginoon ang 2 tapyas na bato sa makatuwid bagay ang mga tapyas ng tipan. At sinabi ng Panginoon sa akin, tumindig ka, manawag kang madali rito, sapagkat ang iyong bayan na iyong inilabas sa Ehipto ay nangagpakasama. Sila'y madaling lumihis sa daang aking inuutos sa kanila. Sila'y nagsigawa para sa kanila na isang larawang binubo. Bukod dito ay sinalita sa akin ng Panginoon na sinasabi, aking nakita ang bayang ito at narito, isang bayang matigas ang ulo. Bayaan mo ako na aking lipulin sila at aking pawiin ang kanilang pangalan sa silong ng langit at gagawin kita na isang bansang lalong makapangyarihan at lalong malaki kaysa kanila. Sa gayoy, pumihit ako at bumaba ako mula sa bundok at ang bundok ay nagningas sa apoy at ang 2 tapyas ng tipan ay nasa aking 2 kamay. At tumingin ako at narito, kayo'y makapagkasala na laban sa Panginoon ninyong Diyos. Kayo'y nagsigawa para sa inyo ng isang guyang binobo. Kayo'y lumihis na madali sa daan na inuutos sa inyo ng Panginoon. At aking tinangnan ang 2 tapyas at aking inihagis sa aking 2 kamay at aking iniwalat sa harap ng inyong mga mata
at ako'y nagpatira pa sa harap ng Panginoon. Gaya ng una, na 40 araw at 40 gabi, hindi ako kumain ng tinapay, hindi uminom ng tubig, dahil sa inyong buong kasalanan na inyong ipinagkasala sa paggawa ninyo ng masama sa paningin ng Panginoon, na iminungkahi ninyo siya sa galit. Sapagkat natatakot ako dahil sa galit at maningas na puot na ikinayamot ng Panginoon sa inyo. Nalilipulin sana kayo, ngunit dininig din naman ako noon ng Panginoon, at ang Panginoon totoo na galit kay Iro na siya sana'y papatayin. At akin din namang idinalangin si Iro ng panahon ding yaon. At aking kinuha ang inyong kasalanan, ang guyang inyong ginawa, at aking sinunog sa apoy, at aking niyapakan na dinurog na mainam hanggang sa naging durog na parang alabok, at aking inihagis ang alabok niyaon sa batis na umaagos mula sa bundok. At sa Tabira at sa Masa at sa Kibrot Hatawa ay inyong minungkahi ang Panginoon sa galit, at nang suguin kayo ng Panginoon mula sa Kades Barnea, na sabihin sumampa kayo at ariin ninyo ang lupain na ibinigay ko sa inyo. Kayo'y ngay nang himagsik laban sa utos ng Panginoon ninyong Diyos, at hindi ninyo pinampalatayaan siya, ni dininig ang kanyang tinig. Kayo'y naging mapanghimagsik laban sa Panginoon mula ng araw na kayo'y aking makilala. Sa gayo'y nagpatira pa ako sa harap ng Panginoon na 40 araw at 40 gabi, na ako'y nagpatira pa, sapagkat sinabi ng Panginoon na kanyang lilipulin kayo. At aking ipinalangin sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, huwag mong lipulin ang iyong bayan at ang iyong mana, na iyong tinubos ng iyong kadakilaan, na iyong inilabas sa Ehipto ng makapangyarihang kamay. Alalahanin mo ang iyong mga lingkod, si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Huwag mong masdan ang pagmamatigas ng bayang ito, ni ang kasamaan nila, ni ang kasalanan nila. Baka sabihin ng mga tagalupaing pinaglabasan mo sa amin, sapagkat hindi sila naipasok ng Panginoon sa lupain ng ipinangako sa kanila, at sa kapuutan niya sa kanila ay inilabas sila upang patayin sa ilang. Gayunman sila ay iyong bayan at iyong mana, na iyong inilabas ng iyong dakilang kapangyarihan at ng iyong unat na bisig. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Amen.